Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, malasakit sa kapwa at iba pang nilalang sa komunidad. Ano ang ipinapakita ng mga larawan? Kung ikaw ang nakakita sa mga ito na nangangailangan ng tulong, ano ang gagawin mo? Ang pagiging mabuting mamamayan ay hindi lamang sa pakikipag-kapwa. Ipinapakita rin natin ang malasakit sa hayop, halaman at sa kalikasan. Kapag tinulungan natin ang bawat isa at iniingatan ang paligid, mas masaya at maayos ang komunidad. Ano ang malasakit? Ang malasakit ay ang paggawa ng mga bagay na makatutulong para sa kapwa-tao, hayop, halaman at kalikasan. Halimbawa, pagbibigay ng pagkain sa matanda o batang nangangailangan. Pagpapakain at pag-aalaga sa hayop. Paglilinis at pag-aalaga sa parke at halaman. Basahin natin. Si Lila at ang ibon sa halamanan. Si Lila ay isang batang mapangmalasakit. Isang araw, may nakita siyang nahulog na ibon sa kanilang bakuran. Hindi niya iniwan. Pagkus ay dinala niya ito sa ligtas na lugar at pinakain. Masaya ang ibon at si Lila dahil natulungan niya ang nilalang na nangangailangan. Nakita rin ng kanyang mga kaibigan ang ginawa ni Lila. Kaya sila rin ay natutong maging maingat at mapagmalasakit sa iba pang nilalang sa komunidad. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang ginawa ni Lila sa ibon? Bakit masaya si Lila pagkatapos niyang tulungan ang ibon? Ano ang aral ng kwento tungkol sa malasakit? Ang malasakit ay hindi lamang para sa kapwa-tao. Ipinapakita rin natin ito sa hayop, halaman at sa kalikasan. Kapag tayo ay may malasakit at disiplina, napapanatili natin ang kaayusan, kalinisan at kagandahan ng ating komunidad. Gawin natin. Pumalakpak ng 3 beses kung ang pinapakita ng larawan ay wasto at 1 beses kung hindi. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi.
Ikalawang araw, paggalang sa komunidad sa pamamagitan ng awit, batang magalang. Pakinggan at sabayan natin ang awit. Ang batang magalang ay kinagigiliwan ng lahat ng taong kanyang nakakausap, lalo sa nakakatanda, siya'y nagbibitagan saan man, kanino man, sa lahat ng oras. Ang batang magalang ay kinagigiliwan ng lahat ng taong kanyang nakakausap, lalo sa nakakatanda, siya'y nagbibitagan saan man, kanino man, sa lahat ng oras. Ano ang pangunahing mensahe ng awitin tungkol sa paggalang? Bakit kinagigiliwan ang batang magalang ayon sa awitin? Ano ang kahalagahan ng pagiging magalang sa lahat ng oras at sa lahat ng tao? Paano mo maisasagawa ang pagiging magalang sa iyong araw-araw na buhay? Ang pagiging magalang ay hindi lamang sa loob ng bahay. Sa pamamagitan ng awit, matututuhan natin kung paano maging batang magalang. Iba't ibang paraan ng paggalang sa komunidad. Pagpila ng maayos. Pagbibigay daan sa matanda at bata. Pag-iingat sa pampublikong gamit. Pagtulong sa kapwa. Pagpapanatili ng kalinisan sa paligid. Ang batang may paggalang ay nakakatulong sa kaayusan ng komunidad at nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang ipinapakita ng batang nagbigay daan sa matanda? Ano ang tamang kilos sa pampublikong palikuran? Bakit mahalaga ang paggalang sa komunidad? Ano ang dapat mong gawin sa palengke? Ang pag-awit ng batang magalang ay nakatutulong upang gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Ikatlong araw, pagtulong sa komunidad at pakikipagkapwa sa pamamagitan ng mini community pantry. May nakita kang matanda na nangangailangan ng pagkain at may batang nagugutom sa kanto. Ano ang maaari nating gawin upang matulungan sila? Bilang mabuting mamamayan, hindi lamang natin iniisip ang ating sarili. Tinutulungan natin ang ibang tao sa komunidad sa simpleng paraan.
tulad ng pagbibigay ng pagkain, damit o mga gamit na kailangan nila. Isang paraan nito ay ang paggawa ng mini community pantry. Iba't ibang paraan ng pagtulong sa komunidad. Pagbibigay ng pagkain o inumin sa nangangailangan. Pagtulong sa kapitbahay o sa gawaing bahay o bakuran. Pag-aalaga sa kalikasan. Pagbibigay ng gamit sa mga batang hindi makakabili. Paglilinis ng pampublikong lugar. Pakikipagkapwa sa pamamagitan ng mini community pantry. Ano ang mini community pantry? Isang maliit na lugar kung saan pwedeng maglagay ng pagkain o gamit ang mga taong may sobra upang makatulong sa nangangailangan. Basahin natin. Ang mini community pantry ni Mara. Si Mara ay isang batang mapagmalasakit. Nakita niya na may mga kapitbahay na nangangailangan ng pagkain at gamit. Pinag-usapan niya at ng kanyang pamilya at gumawa ng mini community pantry sa harap ng kanilang bahay. Ilang araw lang, maraming tao ang natulungan. Masaya si Mara dahil naipakita niya ang pakikipagkapwa at malasakit sa komunidad. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang ginawa ni Mara upang makatulong sa komunidad? Ano ang epekto ng kanyang ginawa sa mga kapitbahay? Bakit mahalaga ang pagtulong sa kapwa at pakikipagkapwa? Ang pagtulong sa komunidad ay hindi kailangang malaki. Kahit maliit na bagay, kapag ginawa ng may puso, nakakatulong ito sa maraming tao. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto at mali kung hindi. Ika-4 na araw, iba pang paraan ng pakikipagkapwa sa komunidad at pagkakawang gawa. Ano ang ginagawa ninyo kapag may nangangailangan ng tulong? Nakakita na ba kayo ng taong tumutulong sa kapwa? Ano ang pakiramdam ninyo kapag kayo ay tumutulong? Lahat tayo ay bahagi ng isang komunidad. Ang komunidad ay binubuo ng mga taong nagtutulungan at nagmamalasakit sa isa't isa. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano tayo makikipagkapwa at makagagawa ng kabutihan sa ating komunidad.
Ano ang pakikipagkapwa? Ang pakikipagkapwa ay ang paggalang sa kapwa, pagtulong sa nangangailangan, pagpapakita ng malasakit, pakikibahagi sa gawain ng komunidad. Iba pang paraan ng pakikipagkapwa sa komunidad. Pagtulong sa matatanda sa pagtawid sa kalsada. Pagbibigay ng pagkain o damit sa nangangailangan. Pakikilahok sa clean-up drive. Pagbisita sa may sakit. Pagbibigay ng donasyon sa mga nasalanta ng kalamidad. Ang pakikipagkapwa ay pagpapakita ng malasakit at paggalang. Ang pagkakawang gawa ay kusang pagtulong sa kapwa. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang pakikipagkapwa? Alin ang halimbawa ng pagkakawang gawa? Bakit mahalaga ang pagtulong sa komunidad? Kapag may matandang tatawid sa kalsada, ano ang dapat gawin? Ano ang nararamdaman kapag tumulong sa kapwa? Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto at mali kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Makabansa. Paalam!